My name is Verhel de Guzman, currently employed at Trends and Technologies Inc. Um, since my journey for now is I'm also having a 13 certifications. Ooh. From Microsoft, I have 8 times Microsoft certified, and for the Google, also have a 2 times certified. And for Huawei is also having a cloud migration certifications. And lastly, for the Alibaba Cloud, having Alibaba ACE, I mean, Cloud Computing Associate. So, yes, sir. Ah, ito ba yung trends na ano na security yung mga product niyo or mga services niyo? Ito ba yung Actually, madami-dami din yan eh. ah, Madaming services. Pero, sa ngayon, ang ina-adapt lang talaga ngayon is more on cloud services. Kasi, bago lang kasi yung cloud sa, ano, sa trends. So, nangyari kasi dyan. Nasa dati akong group na DevOps ako. mm, Tapos, since, kailan ba to? 2022, nag-build yung si trends ng cloud. Kasi, they really know naman na talagang popular na yung cloud sa iba't ibang industries. So, nangyari, si Trends gumawa siya ng cloud team and then nag-candidate sila kasi na sino yung mga magagaling like magaling sa Active Directory, magaling sa DNS or something. Then actually kasi na-build lang talaga kami in different groups pero yung yung dating group na napunta, yung dating katin ko ngayon, nandun sila sa team nila dati na more on handling ng software services like Microsoft, Manage mm. Engine, so that noon ang tinalabasan, ako yung bago dun sa cloud. So galing kasi ako ng software development team which is na which is na yung first work ko kasi is DevOps or DevSecOps. Sabihin na natin, Mm. same lang naman yun. Since when say DevSecOps, more on security talaga eh. Pero pag DevOps, more on deployment ng mga Deployment infrastructure. software application. So, nangyayari kasi ngayon in industry, medyo nahihirapan din kami kasi ang laban talaga ng API eh. Let's say API, pag-create ng mga VM or something Oo. kung ano mang cloud services yan. So, dun kami nahihirapan na. Pero yung mga team ko, kasi galing kasi sila sa mga ganito, ganyan. So, for Windows, na parang ano tawag dito, yung nangyayari kasi is more on GUI tayo dati, more on GUI na. Pag Windows, GUI yun talaga eh. Pero kasi ngayon, yung labanan talaga dito is infra code na talaga. Infra code Mm. na hindi parang less time yung pag-deploy natin ng mga applications or solutions kasi pag ginamitan kasi natin ng code talagang less effort so Oo. hindi na pinindot ng Tapos pinindot talagang repeatable pa, no? mas maganda pa doon. Yes, totoo maganda talaga yung yung nangyayari ngayon na talagang puro API na lang talaga yung nagiging ang tawag dito, yung nagiging popular Trend, or oo, yung nagiging in trend. demand kasi sa ngayon kasi ayaw na natin yung pag nag-create tayo ng application kapag nagde-deploy tayo hindi tayo natatagalan so Mm. mas Tama. ginagamit na talaga ng lahat is more on infra code mga ganyan yung mga YAMLs like mga pag-create ng software development mga software application mga database or what something kung ano pa man yan para mas okay I mean para less effort tayo dun sa Alright. ginagawa. Ano ulit ang role mo ngayon? Cloud engineer. Cloud. And then, ilang years na yung ano mo, work experience mo? Actually, ngayon, 3 years. Oh, three pa Bali, in lang. three, in 3 years, meron na akong experience ng DevOps. 2 years, then cloud, yet 1 year. Oh. So, ano yung naging, ano mo, naging role mo nung first na work ka sa IT? First job mo? Actually, ito na talaga. Ito rin yung first job mo. Oh, Mm, first company mo to, ibig sabihin. mm. Oh, nice. And then, naging cloud engineer ka agad. Yung role mo, cloud engineer agad sa simula or nagsimula ka muna sa ibang role? Nagsimula muna ako sa DevOps bago ako mag Oh, DevOps muna bago nag-cloud engineer. Oh, nice.
So possible pala maging ano and maging cloud engineer or DevOps engineer sa ano sa first job mo, no? Mm. So napaka bilis nun. Ako kasi nagsimula din ako Okay. as ano, sysad pa nga ako eh. Technical support pa ako nagsimula before ako naging cloud engineer. Pero ikaw naging DevOps ka agad tapos naging cloud engineer. Alright, sige. And ayun, eto marami nagtatanong about educational background. So, ano kaya ang course mo or saan ka nag-aral? Aral. Um, actually, nag-aaral ako sa Bulacan State University, Sarmiento Campus, San Jose del Monte, Bulacan. And natapos ko is Information Technology. IT. Anong year ka ulit nag-graduate? Ayun lang, nakalimutan. So, yan, 2020. 2020 lang? 2020. Oo, ano lang ha, ang recent lang. 4 years pa lang? 3 years? 4 years pa lang yata. Actually, sobrang delayed ko kasi nun eh. Loko-loko kasi ako. Ginagawa ko. Sinusulit ko muna yung ano ko. Okay lang naman yun. Let's say, papasok ako nung pero papasok sa computer ko. Hindi ko na ginawa yan kasi iba kasi yung magulang talaga. Hindi ko nasayangin yung Tsaka- panahon na to. Bawing-bawi ka na naman yan, cloud engineer ka na eh, di ba? Nag-paid off yung kaka-computer mo. Ah, Sobrang laking adapt. actually, nasa Bulacan din ako ngayon. So malapit kami sa ano, sa BSU, sa main naman ako sa Malolos, malapit. Mm. Nga lang. And then, ang tawag dito. So ang work mo ngayon, ano bang setup niyo ngayon? Work from home, hybrid, or office kayo? Hybrid. Hybrid. Oh, ilang beses kayo na pumapasok sa ano, office? Twice a week. Twice a week. Tapos saan pa yun? Makati pa? BGC? Makati. Makati. Twice a week Makati. Bakit? Tapos, Talaga. uwian ka pa ng Bulacan yan. Pero ano ka lang naman eh, sa Del Monte ka lang naman, isang bus lang yun eh. Hindi. Gagawin ko dun, bababa ako. Ginagawa ko kasi Marilao, NLEX. Pagka NLEX, bababa ako ng Cloverleaf, Alintawak. O kaya gagawin ko na lang sa Santa Cruz ako. Santa Cruz, tapos kayo Doroteo sa station. Pagka Doroteo sa EDSA station. Pagka EDSA station, kayo LRT o Bendia station. Dami naman. Okay. Dami. Ako nung nasa Fairview ako, isang sakay lang ang ano, Makati. Ayala lang yun ah. Ay, iba na yata. Iba na kasi yung... Iba na yata. Iba na yung Yung carousel na, di ba? Hindi na yung katulad dati. Oo. Dati Kasi kasi dati pang na- Fairview, may direktang ano, Ayala. Pababa kami ng Ayala. Oo nga pala, nagbago na nung ano, pandemic. Dati kasi diretso Baclaran yan, hindi na eh. Oo. Dalawa na yung bus eh. Isa pa PITX, isa pa GMA. Oo nga pala. Pero, kumusta naman yung ganyang setup? Okay lang sa'yo? Hindi ka naman napapagod? Hindi man, okay lang. Sanayan na lang yan, sanayan na lang. Oo. Sige. Pero kung ikaw, Kasi ano eh. Sige pa. kung ikaw mapapili na lang gusto mo, ganyang setup, hybrid, or work from home, or office? Promote tayo. Promote tayo. Kasi ano eh, pag-work from home, makapag-adjust ka hindi mo na iniisip yung papasok ka ng interview. Lang hinahabol mo. Tama. Kumbaga, bangon ka lang. Ay, hindi, ito timing ako, okay na. Pero hindi ko naman sinasabi na magta-timing ako. Hindi ko magtatrabaho. Nasa sa atin naman, paano tayo magtatrabaho? Oo. Ito. Tsaka output-based naman ngayon, hindi na naman katulad dati na kailangan mo mag-login talaga ng ano. Ang importante ngayon, nagagawa mo yung trabaho mo. Nagagawa mo yung trabaho mo, na-accomplish mo lahat ng mga deliverables mo. Yun na naman eh. Hindi naman kailangan na lagi kang nakatutok sa laptop eh. Di ba? Hindi ka kailangan nandito ka lagi sa desk mo. Ang importante, tapos yung trabaho, kahit nasaan ka, o nasa ibang lugar ka, nasa bahay ka, may, Kasi kahit nasa office tayo, alam mo talaga tayo gagawin. Pero may ganon, pero hindi lagi. May ganon din. Parang iniisip ko lang din siya. O, sige, nasa bahay tayo, pero ganon din yung output eh. Kung lang napapasaya, hindi wala, di ba? Pero it's up to you naman kung yung oras mo gagawin. Pag naaral ka, lalo ka mag-expert ka. Kumbaga, gusto mo lang mag-expand yung gusto mong malaman. Or gusto mo pang gumaling yan. Alright. So, sa work mo naman, ano yung mga common tasks na pinapagawa sa'yo? Actually, challenge. Ah. Unang-una dyan, since damit ko naka-red hat na. Okay, Red Hat.
Nagsiset up ako na yun na, ay tawag, may testing kasi kami. May testing kasi kami na OpenShift Red Hat with using clustering management for Kubernetes. Tapos, the second one, meron kaming ongoing ngayon for Morpheus. Ano yan container management platform. Parang mangyayari doon, let's say, meron akong andito yung server ko ng Morpheus. So, i-integrate ko siya in other services like public services, on-premise, or what something kung ano pa yun. Tapos, Alibaba, landing zone setup. Kasi, bago lang kasi sa amin to, sa totoo lang bago lang talaga sa amin to. So, may two ways. Una, may automatic, kumbaga po-provision natin siya kung ano talaga yung best practice ng isang cloud services. And the second one is manual, like yung mga, pag-create ng VPC, BBN, mga kung ano, mga yan. Tapos, pinaka-challenge din sa amin ngayon, tawag dito, yung mga APIs talaga. Kasi yun talaga yung pinaka-popular talaga sa lahat. Yung magkakode ka na lang, mag-create ka database, andyan na, PNs, VPN, or what kung ano pa man. Yun lang. Yan ang naman yung task namin sa ngayon. Tapos, sa mga nabanggit mong task, ano yung mga technologies na involved doon? Nasabi mo kanina, Kubernetes, ano ba yun? Nag-Azure kayo, di ba? Tama ba? Microsoft Azure. Marami. Ano ba ba? Ano yung mga common na ginagamit ng mga technologies? Azure, AWS, Google, Huawei, Multi-cloud Alibaba, kayo? Grabe. Red Hat, SUSE, HashiCorp. Anong product ng Sigma, HashiCorp? Terraform. Terraform, okay. Tapos, madami. Para 13 services. Grabe. 13 services. Kasi multi-cloud na, doon pala sa multi-cloud, medyo mahirap na yun eh. Tapos, sige. Napadami palang tools, ano? So, base sa ano mo, sa work mo, ang masasabi mo bang mahirap yung work mo or gamay mo na or okay lang sa'yo? Ano bang status sa'yo? Mahirap talaga sa akin. Kasi unang-una, galing kasi ako sa DevOps or on software development talaga. Pero, I'm not saying na hindi wala akong alam sa cloud. Kasi, actually, naging good kasi sa akin to. Marunong ako sa cloud infra, marunong ako sa DevOps. So, at any case, on to, kaya kong mag-setup ng ganun. Kasi, gusto ko yun eh. Yung marunong ako marunong sa application, marunong din ako sa infra. Kumbaga, pag sinetup ko yung infra, marunong sa application. Para hindi ako nangangapa na pag kinusap ko ni ganito, alam ko yung end-to-end. Paano natin magagana? Paano natin isa-set up? Mga ganong scenario lang. Pero sa ngayon, pinaka-challenge talaga is unang-una dyan marami talagang services. Kasi hindi talaga kaya ng tao yun na mag-handle ng ganong karami. Kumbaga nga, yung isa lang eh. Yung sabihin ko, Azure. Ang daming sikot-sikot na cloud services nun. So, I'm not confident to say sa'yo na, hindi kasi kaya mo. Doon nga lang sa isang cloud, mahirap na eh. Yung mag-multi-cloud ka pa ba kaya. Kaya, so ngayon yun ang nagiging struggles talaga sa ngayon. Kasi, hindi, mahirap bumuo ng team, actually. So, ilan lang ang implement support dyan. So, it's not ideal na mag-handle ng ganong karami sa kasi ilan na kayo implement support na engineers. Yun lang naman. Actually, yun nga, tama yung sinabi mo. Advantage yun na cloud engineer ka, tapos marunong ka sa ginagawa ng mga dev, tapos marunong ka sa ginagawa ng mga ops. Kasi, ang nagiging problema dyan, yung mga dev, hindi alam yung ginagawa ng ops, kung paano sila makikipag-communicate para maging maayos yung pag-deploy, maayos yung application nila. So, advantage yun na marunong ka both sides kasi naiintindihan, parang magiging bridge yun sa dalawang yun. Ako kasi, may na-experience ako noon, yung mga developers namin, hindi alam kung paano i-deploy yung mga services nila. So kami as ops, ang nagde-deploy nun. Tapos may problem kami na kailangan ipaayos sa kanila, pero hindi nila maintindihan kung paano gagawin sa side namin. So nagiging ganun. So ang ganda ng nangyari sa'yo kasi nagsimula ka sa development, tapos napunta ka sa cloud, which is, yun na, end-to-end na yung knowledge mo. So, na pag nagka-problema sa ops, alam mo paano kakausapin, alam mo na
oy, nagkukulang pala yung CPU nito kaya nagganitong error, or alam ko na may error itong application na to or service na to kasi sa side as developer nagkulang sila sa configuration. Alam mo kung sino yung kakausapin doon eh. Pag hindi mo kasi alam, i-debug mo sa side mo lang, di ba? Pag hindi pala problema mo sa side mo, doon no, nagkakaproblema, hindi Hindi mo pala. mahanap. Ayun, tama yung Hindi pa maganda, tanong actually talaga yun. maganda experience mo eh. Sige. Ano pa? Paano mo pala nakuha yung ano mo, yung paano ka pala nakapasok sa trabaho mo yan? Paano ka nag-apply? Or ano bang naging experience mo sa job application? Marami ka bang in-applyan? Unang-una dyan, nahirapan ako. Unang-una dyan, Accenture, Mhm. Yondu, Yun. tapos Nesta, tapos, ano pa ba? Manulife, yun. Nag-try ako dun sa apat na yun, so ikaw pinalad. Mas malapit yung Manulife sa Ginawa ano ko, lang yan, sa IT Hub lang yun. yun lang. So, tapos nun, Techno Hub pala sa um, actually, di, actually daw nagsisisi sa trends, pero masaya dun kasi sobrang overwhelmed lang na zero experience ka pero Ah, tinanggap ka as demo. So, nangyari kasi po nun, mm, pare-pare ako sa tropa ko. Mas makakaalala ko kasi sila na yung nauna doon. So sabi ko, pre naman ako. Hindi ako naging tambay, nahirapan na ako. Tapos noon, ginawa niya na parang. Na-process na-endorse na ako. Tapos noon, nag-email sa akin yung HR na at least 3 weeks or 1 month. So yun, okay na. Interview na. Tapos noon, pag-interview, pasok na ako, pasok na ako doon sa training at least for 1 month kasi may training sila doon na dapat marunong ka sa dev, marunong ka sa data analytics, parang halo-halo yung training then for after 1 month nabigyan ako ng result na napunta na ako sa dev. Ayun. Tapos noon, actually, nangyari kasi noon, hindi ko naramdaman yung API, pagka-backend dev ko kasi pagkapasok kasi yun, DevOps na talaga agad ako. So, pati agad. kakasakit agad. So, ginawa ko na lang, puro Linux. Sige, Linux ako. Ganyan, ganito. Kasi dati nung nag-Linux kasi ako, more on deployment na talaga ako ng Docker, Kubernetes, tas Mocha. Tinanong ko ito, ano to, hindi ko to alam. Hindi ko alam mga container na yan. Saan galing yan? Dakar. Gagawin ako, ano kaya yun? Tapos, nang ginawa, nag-aral talaga ako. Nag-aral ako. Ganito nang pala yun. Okay, gets na. Tapos nun, nangyari nun, nung na-transfer na ako, nag-handle na ako ng mga internet projects dun sa company na nandun ako ngayon. Tapos doon ako nabatak na mag-CD. Actually, parang DevSecOps na talaga may security kasi hindi pwede talagang walang security dun sa application kasi unang-una dyan, kailangan talaga ng security level eh. I-checkin kasi yan ng security code mo kung kung pwede ba siyang mapunta sa kung okay naman siya pang UAT. So, kung ano sa UAT, hindi pa ako pupunta sa product, pupunta pa ako ng BAPT. Kung mag-checkin pa kasi yung dito yung security application kung okay na ba siyang i-up sa product din, which is prod na. Tapos noon, ang challenge ko na lang doon, monitoring. Kasi, Anong gawin ko monitoring? monitoring, actually, hindi ko siya ginagamit pero na-test ko lang. Pero yung nagamit kong monitoring, Prometheus, Grafana, Zabbix. Nagtatry lang kasi ako nun mag-test. Kasi ang challenge, wala kasing training doon sa level. So, nangyari, nagsiself-study ako, nangangapa ako. Then, ang naging concern ko, ba't kaya sila ganito, guys? Ba't kaya hindi ko sinasabing I'm not saying na hindi ko sinasabing nagkulang yung boss ko. Ang akin lang, training, wala man na akong certification for DevOps, ganong, para mas maintindihan ko pala kung paano yung process, paano talaga yung end-to-end nun, paano gamitin. So, ginawa ko, nag-certificate agad ako ng Microsoft. Tapos yan, tinagtad ko na yan, pro data bunda, nag-DevOps agad ako, tapos admin. So, dun sa part na tatlong yun, mas naintindihan ko talaga paano mag-DevOps. Yung DevOps cycle, paano mag-Scrum, doon ko natutunan talaga lahat yung certificate ako sa Microsoft. Yun. Nice. Tapos nagtuloy-tuloy. Yeah. Tapos, ano ba yung tanong natin dito? Gaano ka katagal naghanap ng trabaho nun?
isang taon. Kasi, anong Isang nangyari taon? kasi, kasi ginawa ko kasi nung pagka-graduate ko, tambay ako. Mm. Tapos noon si mama, ano, try ko lang daw itong pasukan kahit pa paano. Yung contract na yun. So, yung contract na kasi yung contract kayo sa 2 months. Mm. Dado lang din, government dito siya. Dito lang din sa amin. Kasi, noong panahon na yun, nag-a-apply na talaga ako noon eh. Nag-a-apply na talaga sa Accenture, mga yun do. Eh, hindi ako kinaanon. Eh, nangyari, nagpatulong na lang talaga ako sa mga kaibigan ko. Yeah, network din naman yan eh. Maganda nga yun eh. Tapos yan, kahit pa paano, na-experience ko yung 2 buwan ko. Kahit government naman, at least may ano ako, may Good idea ako experience. pag masa sa company. Ganito pala yung trabaho. Mm-mm. Yan lang. Na-mention mo kanina, marami kang certification. Ilan yan? Ilan ang 13? Tama? Tapakadami. Sorry. Isa kang certified. Ah, ito, tanong regarding certification. Ano ang importance ng certification sa career mo as an IT? Unang-una dyan, kasi kailangan ko talagang yan eh, kailangan ko pang expand yun eh, na pag nag-certified ako, kumbaga pag tinignan ako ng mga katrabaho ko, mga boss ko, para saan tong certified mo? Kasi pag tinignan ko, di mo lang alam yun, parang pinimigay mo lang yan, sige mo lang yan. Actually, kinuha ko talaga kasi gusto ko. Gusto ko talagang matuto. Eh kasi dati, parang hindi na magawa ng parang hindi ko na magawa ng parang kasi sa workload. Tapos ginawa ko na nun, pinagsabay ko na lang talaga yun. Pinagsabay ko. Bali, ginagawa ko nung last year, nag-google ako ng certified architect, pasado naman, tapos nag-dev. Tapos nag-Microsoft ako ng DevOps, Azure Admin, tapos, yun, pasado naman. Sa awa ng Diyos kasi gusto ko yun. Pag nag-enjoy ka talaga sa ginagawa mo, mapapasal mo talaga. Tama. And then, napakadami mong certification, 13. So, paano mo siya siningit sa trabaho mo ang pag-aaral sa certification exams? 2022, gusto ko talaga mag-certification kasi first of all, lagi ko kasi tinatanong sa sarili, ano ba yung DevOps na yun? Ano ba yung DevOps na yun? Tapos, hindi ko din talaga maintindihan na para saan to? Bakit popular to? Kasi when it comes na nagtitingin mo sa LinkedIn, puro DevOps yung Hinahanap. una yun. Second, laging DevOps din kasi yung pag-develop ng thing eh. Para nung maging DevOps lahat mga sa Linux, mga sa Docker, mga sa Windows, mga sa ITB. So, kinapa ko talaga yun, mag-aaral talaga ako. Parang ginawa ko ng training ground yung LinkedIn na may books. Tapos noon, talagang natuto na ako sa ganito lang pala. Okay, parang pumapasok na sa utak ko. Kasi ganito lang pala gawin yan. Pero kapag i-implement mo na, ang hirap na. Parang nakangapa ka na. Ganyan, ganito ka na ba? Kasi lahat naman ng ginagawa natin, they have a dependency set. At hindi naman lahat okay. Tapos noon, kaya ako nag-certification. Una, meron kasi sa company namin na parang partnership. May partnership na una dyan yung Google. So, nag-Google kami no? Google agad as professional na cloud architect. Since kinuha siya as partnership para maging premium as partner kami ni Google. So, nung swerte ko lang kasi dalawa lang yung workload ko sa napagsasabi ko para carry ka pa. Tapos nung time na yun, parang ilan na yun, nag-review lang ata ako almost 2 weeks lang. Wow. Almost 2 weeks. 2 weeks ako nag-module, tapos nag-lab kasi nung time kasi na critical na kasi yung problem, so hindi ko na alam kung naong gawin. Hindi mo na alam kung ano na yan. Leche na ako kasi yung fraud, pakiayos na lang. I-end of the day lang. Sige. Ang maganda doon, nagpatulong ako sa PLO. Sabi ko, kahit isang kahit etong araw lang na to, sabi ko na mag-exam. Nice. Okay na daw. At then, alam ko pag mag-exam ako, prepare daw ng nagagawin ko. Tapos na, pagka-exam ko kay Google. Pasado naman, so, okay, happy naman na. Ang problema, hindi ako happy ng tao eh. Hindi pa isang code.
Inuna yung exam. Dahil parang ginawa kasi namin nun. Parang ako kasi naging alay. Nun. Mm. Hindi kasi confident yung team ko ng FPL ko. Parang nakikita ko sa kanila. Parang magaling ako sa pagdating sa mga certification. Kasi magaling. Parang mabilis na ako mag-adapt. Mm. Ayun, ako yung naging alay nun. Tapos nung pagka-exam, all goods pasado. Tapos nung binigyan ko lang sila ng reviewer na, ito pre, hindi mo na tumaka sa kanila. Yun, binigyan ko sila ng reviewer. The week, yun, happy din kasi pasado kami lahat. Tapos no, naging premium as a partner namin ni Google. And then, ang naging mahirap na dyan, yung sobrang lala nung nangyari ngayon. 2022, napakalala nung product. Tatlo ata yung sira nung tapos. Yung data kasi, sobrang tawag dito. Sobrang dami. So, hindi namin alam paano babawasan yun. So, pinupost ko yun. Challenge dyan. Microsoft ako ng DevOps na parang A400 tapos hindi ko alam anong gagawin ko. May challenge siya naman paano ko parang bumapapasa ko. Ang maganda doon, nag-DevOps sa bagay, matagal-tagal ako nag-DevOps lang. So, hindi ako masyadong nakapag-review ng time na yun. Ang nangyari, in-exam ko agad na. Kutsa ganito lang pala doon. Tapos yan, biglang ina-adapt-adapt ko sa isip ko. Kasi pag sinasabi natin cloud, yung exam ng Microsoft from DevOps, talagang cloud lang yung pinag-usapan doon. Solutions and subscription or something. Hindi ko alam lahat yun. Ginawa ko. Parang ginamit ako ng mga na parang mental na, let's say, kapag sinabi, ba yung ginagawa para mapasok. Mga ganun, ginagamitan ko lang siya ng Stock knowledge. kahit pa paano. Logic terms. Tapos yun, maganda-ganda. Pasang-araw, maganda doon. Pasang-araw. Kahit pa paano. Tapos noon, itong 2023 last year, mas malala talaga yung sobrang. Ginagawa kasi namin, yun nasa club na ako. Mm-hmm. Tapos, ilatagan namin ng boss ko na, itong papasa mo. Binigyan niya kami ng examen. So, binigyan niya ng examen, network engineer na Azure, hybrid, tapos SA architect, tapos SAP na workloads, tapos DDI. Pero maganda doon, in-expand niya. So, ako, doon ako sa skill set ko. So, kinuha ko SAP, kinuha ko yung stack operator, yung parang Azure stack kasi is more on na yun mga containerization. So, ginawa ko, napasa ko naman. So, which is good. Pero maganda kasi doon, yung binigay niyang align, napasa ko na, yung SA. So, problema pa rin namin kasi pag sinasabi natin God, kailangan mabenta sa client na okay. Kasi pagkabigay ng presets namin, BPSR, tapos pagka BPSR, prepared na yung diagram, galing kay SA, i-bomb na, tapos gagawin namin, parang double check ko din na ito ba yung mga solutions na gagamitin natin na, sure ba tayo dito? Kasi maganda doon, nakikipag-workout din ako ng presets sa SA, kasi hindi naman ibig sabihin ng presets sa SA, alam mo na. So, separate na tao, kung ano yung alam niya, parang nakaka-reach na, hindi, ganito gawin natin. Maganda kasi doon, lahat kami may expertise, let's say, may expertise ng Active Directory, expertise ng DNS, na DevOps. So, magandang... Diverse pala yung skills niya, no? Mas maganda yun. Pero kasi, nga lang, talagang kailangan talaga namin sumabay sa trend ng API. Kasi yun doon talaga yung labanan ng industry. Kasi yun ay hinahanap kadalasan ng mga nasa labas. O ito, ganyan. May experience ko na sa ganito. So, speaking of skills pala, ano yung top 3 na marirecommend mo na skills? Maganda dyan, Linux admin. Kaya ako nire-recommend yung Linux admin kasi kapag pinapos natin sa software development, dapat aware ka dyan na
Kasi parang sabihin natin, ano yung package yun, pag nag-data to, alam mo scripting, alam mo tawag dito, Something programming. create, mga ganun. Kasi kasi malaki talaga yung ano eh. Kasi since gusto talaga ng mga tao DevOps eh. Kasi hindi natin masasabi ang DevOps is more on development lang. Kasi they have pillars eh. Sabihin pa yung pillars ng DevOps. May DevOps na pang development, may DevOps na pang operations, may DevOps na pang data engineer, tapos may DevOps na pang analytics, and may DevOps na machine learning. So, at any 5 pillars na mapunta ka dyan, okay ka na. Kasi, Linux ang depende foundation na mo. yun. Pero yun, kung sa baguhan, maganda talaga yan ang Linux. First of all. Linux. Second, Ano yung pangalawa? sorry, Linux. Second, programming. Programming. Third one, scripting. Scripting. Okay, nice. Linux, ano ba isa? Yung pangalawa? Programming. Programming, tsaka Linux, programming, scripting. scripting. Yun. Alright. And, ano naman yung top 3 na certification na nare-recommend mo? From beginners, actually, hindi nila kailangan magpapagad yan. Siguro, kung from the beginners, Microsoft Azure Fundamentals, tapos Microsoft Data Fundamentals, Data. last, AWS Fundamentals. AWS Fundamentals. Nice. So, ito ang mga laging tinatanong. Bakit ka nag-IT? Ako? Mabilis ang pindot ng keyboard warrior na joke. Pindot lang. Actually, kaya ako talaga gusto mag-IT kasi nung nagko-computer kasi ako, parang na-exaggerate ako na, kasi nakikita ko yung mga laro, tapos una pumapasok sa isip ko. Kapag nag-IT ako, dahil nakagawa ko ng gantong application, mga games na yan. Kaya problema, hindi ako napunta doon. Parang nonsense. Pero una talaga yung IT kasi, tawag dito. Kasi nagtitinitin kasi ako dyan, paano gumagana yung mga PC? Paano napapabilis yan? Kasi alam naman natin, they really know themselves naman na pag kailangan mo mag-isa PC, kailangan mo naman yung kailangan mo mag-upgrade. Kumbaga sa akin, actually yung first ko talaga, kahit ako nag-IT. Kasi kailangan matuto sa infra. Kahit yung pag-guide ng VM, pag-guide ng VPN, ano yung mga simple lang. Second, yung development. Kasi alam naman natin, kasi nakalatag yung specs, may application. So, sabihin ko, may Dota 2 ako. So, kapag binigay ko itong specs recommend ba ni Dota 2 ba? So, hindi. So, alam din natin yung requirements ng isang team. Alam din. So, gusto ko siyang ma-expand pa. Dapat marunong ako sa ganito, marunong din ako sa application inside. Then, last dito is nakita ko kasi ng dati, puro sa ilay lang siya. Napapano ko. Parang wala siyang buwi. Na-amaze ka. Amaze ako. Galing pa naman. Hacker pa naman. Hacker na agad. Pag nag-uwi, pag nag-uwi sila, hacker na agad. Kaya yun, ginawa ko sakto. Linux. Walang buwi yun. Ginawa ko. Kasi ito na ako sa part na. Yan yung reason ko. Ito nag-IT. Lastly, last question. Ano yung ma-advise mo sa mga tao na gustong mag-work as an IT or a cloud engineer? First of all, aral lang yan. Kumbaga, kung ano yung requirements sa cloud, sabihin natin sa cloud, nagko-compose siya ng infra, nagko-compose siya ng network, storage, mga container. So, pag nag-cloud, hindi mo kailangan, alam mo na lahat yun kasi in a beginner, kahit isa lang doon, na let's say sabihin natin, alam mo, yung infra, paano natin nga yung infra? Kumbaga from the start lang, kailangan alam natin yung public cloud, yung private cloud, yung hybrid. Then the second, siguro, wag lang tama rin talaga. Kasi once na pinamad ka na talaga, parang mawala na yung passion mo na kasi ayoko na mag-work kasi mahirap eh. Kasi yan naman talaga yung nagiging
sakit ng tao na kapag mahirap, ayaw na. Oo. Kasi hindi mo naman, hindi mo susubukan. Wala rin makapalas. So, ang key lang talaga dyan, mag-grade ka lang, katama rin, kahit sabihin mo, ay, huwag mong sabihin don't say anything na, parang, Negative. negativity. Kasi, wala nang madaling trabaho eh. Oo, tama. Kasi, kung ako yung tatanungin, yeah, DevOps, hindi madali yun. Hindi talaga madali yun. Parang, sabog-sabog ulo ko dun. So, saklog ba kaya? Di ba? So, ano lang yan. Aral lang yan. Mm. Okay, tatanungin pagkakas ng mga modules, kung ano yung nagiging part ng cloud. Yan, aralin lang. Then, lastly is, certifications lang. Kahit fundamentals lang. Kasi, not all certifications is my bayad. So, pwede naman mag-search din sa Google. Maraming free, ano? Google, nakadaming free. So, don't pressure yourself na, kasi bayad yun. Oo. So, not all. Madaming free, actually. Free resources, free certification exams. Ayan, madami yan. Ano lang, huwag lang tatama rin expert. Siguro tip na lang dyan, mag-taking kayo, napakadami doon. Napakadaming resources din. So, doon pa lang matututo ka ng from end to end. Or kung hindi mo talaga maintindihan, kung hindi talaga maintindihan yung explanation ng ibang tao, Tagalog ka na lang. Yun, mas okay yun. But at least, nagigets mo. Pero in real world, hindi palagi pwedeng Tagalog tayo. So, Oo, kasi lahat ng ginagawa natin, naka-English instructions eh. Kasi kahit sabihin natin, bago lang sila, lagi nilang isipin na professional sila. Napupunta doon na hindi pwedeng, hindi kasi bago, hindi. Pakita lang natin na malupit tayo. Confident, Parang bit-bit mo lang lahat. Kailangan bit-bit mo lang lahat ng kalaman mo. Para pag nandun ka na, nakakaba, may ipagpalahan ka na naman. Yan, may ipagpalahan ka na. Kasi yun eh. Yun kung pinapasok na eh. So, aral lang. May oras. Nice. Sige. And yun lang yung yung lahat ng questions ko, and thank you for taking this call and sharing sa mga experience and journey mo sa cloud and as a cloud engineer. I hope na marami tayong certification na makuha. Actually, right now I'm aiming for Kubernetes and Azure 104 by this year. Siguro yun yung goal ko ngayon. Pero ayun, medyo nandun tayo sa part na nahihirapan. Nahihirapan mag-review. Nahihirapan maghanap ng time. Kasi lahat may workload tayo eh. Oo. Depende na lang talaga kung inspired ka. Nasa sa atin naman. Thank you, Virgia. Salamat. Bye-bye. Thank you. Bye. Thank you. Thanks.